Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Biyernes, mabasko nga aftershock na batyagan sa pila ka lugar sa Cebu kaina sang aga. Bangkay sang Ilonggo PCG personnel nga napatay sa linog sa Cebu gindala na pauli sa Pasig City. Iloilo City LGU lagyapon sa paathag sa 798,000 pesos nga waiting shed sa barangay Katilingban, Molo. Duha ka balay na sunog sa La Carlota City, octopus connection sa kuryente, gintumod rason. Western Visayas posible ulanon sa weekend, tugas ang localized thunderstorm sunod sa Pag-asa. Kag manunudlo ginabata sa mabudlay nga dalan na agod makatudlo sa malayo nga bulutuan sa Antique. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Oh my God, Lord! Lord! Langit! Baro! Gawas! Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, bangkay isang PCG personnel nga napatay sa linog sa Cebu sang September 30 gindala na sa Pasig City. Si John Sala nakatutok. Pasado alas 9 kainas ang aga nag-abot sa Iloilo Port ang barko kung saan ginakargang bangkay ni Seaman Second Class Lawrence Palomo. Isa si Palomo sa maginbawian sa kabuhi sa 6.9 nga linog sa Cebu sang Setyembre 30. Napatay man ang duwa ka mga apprentice seaman nga upod sini nga napilpilan sa nagkulaps ang San Remigio Sports Complex sa San Remigio, Cebu. Plano ya nagpabakal na sa ganit ang baboy at nato sa balay hindi kay mapadag pabunyag kuno sa December. Natala na pakundani nga magpauli si Lawrence para magbakasyon sa barangay Himati, Pasig City. Gani masakit batunon para sa iya mga himata nga ang haya ni Lawrence ang ilagi na plastar sa baylo nga pag-abi-abi sa iya pagpauli. Agod sa duwa ka mag-utod si Lawrence, 29 anyos. May 8 ka bulan ini nga anak ka babaye sa iya live-in partner. Nagpalabot naman ang PCG Iloilo sa pag-unong sa kalisod sang himata ni Palomo. Basta sa operation ng aton nga mga uniform service, no? Expected ginapermi no nga may mga risk no na posible nga matabo man sa amon nga mga expander. During that time ma'am gahampang sila sa isa ka gym dito sa San Remigio. 4 ka tuig na sa serbisyo si Palomo nga miyembro sang CGNO Class 85-2021 Bagsiklaya. Ulihi ini nga na destino sa Maritime Safety Services Unit sa Central Visayas. Samtang gitayog sang magnitude 5.1 nga linog ang Bogos, Cebu kaina sang aga. Suno sa Vivox, aftershock ini sang magnitude 6.9 nga linog sang Martes. Nabatyagan man ang aftershocks sa ibang pangabahin sang Cebu kag Leyte. Nauman suno sa Vivox ang aftershocks sa lugar sa sunod pa nga mga inadlaw. John Sala, One Western Visayas. Mga kapuso, Iloilo City Government wala sa gihapon sa paathag angon sa ginaligar overpriced nga waiting shed sa barangay Katilingban, Molo. Si John Sala nakatutok live sa barangay Katilingban, Molo sa Iloilo City. John? Jerd, subong nga maulanon ang tiyempo, dako nga bulig ang mga proyekto kaangay isang waiting shed. Apang suno sa pila ka mga residente sa barangay Katilingban, Molo, hindi madula kuno nga ila questionon ang ini nga waiting shed kung bala nagabalor ini sang malapit 800,000 pesos. Sa balor nga 798,525 pesos and 47 centavos. Isa na kuno ini kabalay para sa Iloy nga si Lori Lee. Gani apisar nga nakabulig sa ilang ini nga waiting shed sa barangay Katilingban, Molo, Iloilo City. Hindi sa gihapon kuno maibitar nga kwestiyonon nila ang proyekto bangod sa makaduluda sini nga presyo. Pwede na mapatindog balay ang 800,000 sir mo. Tapos sinaya mo lang. Para naman sa construction worker kag vendor nga si Brian, mataas na kuno ang 400,000 pesos nga budget para sa among istruktura. Tuman kuno kamahal ang proyekto nga kuntani na puslan pa sang iban nga barangay. Dako pa nabulig sa kada barangay may mga project nga magamit gid sa mayo. Kaya sa ikorakot lang.
bulsahon lang. Gintinguan liwat sa news team na makuha ang bahin sang LGU angot sa issue. Apang sunod sa spokesperson sang alkalde sang syudad sang Iloilo nga si Joy Fantilaga Gurzal. Wala pa kuno ini sang clearance gikan sa alkalde nga maghatag sang pahayag tuhoy sa proyekto. Sa pagpangusisa sang isa ka civil engineer sang Iloilo Science and Technology University, kung basehan ang bugos nga structure kag materyales nga gingamit, posible nga mangin mahal ang presyo sang proyekto. Ang sa section sa iyang mainframe, hindi tani mabakal nga human nga amo ni siya. So kung baga customized ni siya ang pag-order. So medyo mahal ni siya. Apang aminado man si Engineer Vercula nga mas makakinot kun tani kung wala naging paagi pa sa kontraktor. Kung contract ni siya, siyempre consider naman ang profit sang contractor, ang kay kung sa ako nabi kung ni admin na ang ma-construct, so makatipid ka kay siyempre why na inaisip na ang profit eh. Jared, gina-question man sa pila ka mga commuters kag residente sang barangay kung nga sa ginbutang nga project information, wala sang may nabutang nga date kung saan ugin suguran kag natapos ang nasambit nga proyekto, subong man ang source of funds sang proyekto. Jared? Madamo gid nga salamat kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Maraming salamat, Jert, mga puso. Duha ka balay na sunog sa La Carlota City, Negros Occidental. Octopus Connection sa linya sang kuryente gintumod rason. Nakatutok Aileen Pedreso. Makita sa video nga mansigbit-bit sa balde sang tubig ang mga residente agud mapalong ang kalayo nga nagalamon sa mga pamalay sa Barangay 2, La Carlota City. Duha ka balay ang nahalitan sang sunog. Sunod sa BFP, naghalin ang kalayo sa balay sang pamilya Rondesa. Pag-abot na kung ma'am, araw ito namin, dako mo yung sunog ma'am sa second floor. Actually, ang ground floor yan, iwan yun nalapot. Sunod sa tag-iya sang balay, ang kabataan ng Nila ang nabilin sang nagluntad ang sunog. Naglakad kami sa bahala, lang mama. Tuwais ko kabalong awon ng balay. Ang nga kung ninablos na laki, ng may sa charger, wala na-charge. Tapos nagtupok ko sa Naghingagaw nga magwa sa balay ang kabataan sang nag-ibwal ang kalayo. Kaya ang ini ma'am na connection nila na araw sa outlet, nag-plug sila, nagbutang sa linya, pakato sila na ceiling fan at lamam ng mga gagmay. Pahanungdo sang BFP. Magalong kita perdi. Alabi na gid sa may gina-plug kita mga electrical appliances natin sa atong balay. Sito, ito na mula na ginagamit, i-unplug. Aileen Pedraso, 1 Western Visayas. Mga kapuso, maayong nga tiyempo, ma-eksperyensya sang Western Visayas subong nga weekend. Apang abiso sang pag-asa, posible gihapon ang mabaskog nga ulan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa mga may plano magpaliwaliwa, nagapabor sa inyo ang panahon subong nga weekend. Suno sa pag-asa, lauman ang maayong nga tiyempo sa Sabado kag Domingo sa Western Visayas kag sa Negros Island. Apang abiso sang ahensya, maghanda sa gihapon sa pagulan nga posible dalon sang thunderstorms ilabi na sa kahaponanon. Expect naton nga may ara kinadala ang mga pagmunog nga tupa sa ulan, and then expect man naton nga may ara man wala ti dala nga ulan, but rather magalom lang gid. Gani panugyan sang pag-asa sa publiko, bisan diin man magkadto, panilagan gid ang dalagan sang tiyempo. Sa pila na kainadlaw nangin kinaanda na ang pagulan kun hapon. Ang mga tricycle driver gani sa Tagbakaro naanad na sa sininga panyempo. Gani tagsa sa ila, nagadiskarte na lang agud hindi mabasa ang mga pasahero. Si Manong Eugenio, preparado na ang plastik nga igaladlad sini kung magulan. Ginaloy-loy lang na siro. Tapos draigtan lang sa goma. Sa karon padayon lang ang monitoring sa pag-asa sa mga cloud cluster. Apang wala man kuno sang nagaporma nga weather disturbance o kon low pressure area sa sulod kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Kapisan kag sakripisyo sang mga manunundo ginakilala sa buong World Teachers Day. Ang nakailain nga pamaagi sa mga estudyante sa pagpakita sini lantawunta sa sininga report.
Nagtipon ang mga manunudlo sang Tigbawan Central Elementary School kag upod nga nagsalo-salo sang panyaga. Ining kabahin sa ila selebrasyon sang World Teachers Day. It's a time to give them also lunch, to be served, to be happy, and also because of their hard works. Antes ini, may programa man na ginpatigayon kung sa diin ang mga manunudlo ang ginpasidunggan. Sari-sari nga regalong na baton sang mga ini sa ilang mga estudyante. Nagtumpok ang mga bouquet sang bulak sa lamesa ni Ma'am Jovita. Magluwas sa mga bulak, nakabaton man ini sa mga kagamitan para sa iya kulot klasihan. Ang actually, ang bago ka nanda, hindi siya maggastugid kung ano. Ang i-gift ka na kon, mas nami kung ang i-gift na da ka na kon, magamit ko man sa room namon. Sa adlaw sang mga manunudlo, handom sang mga ini nga kuntani, mangin consistent ang gobyerno sa mga ginapaobra sa ila. Magluwas sa dugang kompensasyon, hingyo man sa maini nga madugangan sang pondo ang edukasyon. Daad no, kung dadi butang ng dadaad sa education, hindi lang kon sa sweldo namon, at the same time sa mga facilities kang school, which is nga makabuligid sa mga batang Pinoy. Sa Bacolod City, mismo ang may estudyante ang nagpreparar sa programa kag mga pahampang para sa mga manunudlo sang Angela Gonzaga National High School. May mga song kag dance performances man nga ginhalad. Yes, we are really very happy because this program, our school-based program, is initiated by the students for the teachers. So, namigit kay collaboration as well, a good community bala na ang mga teachers, no, there is a program like this nga nagasinadyahanay together with the students. Opod, Kiril Casillo, Adrian Bretos, One Western Visayas. Manughatag sang tanan nga kaalam, manunudlo sang tanan. Hatagan mo sila sang husto nga pagpalangga kag paghangop suno sa tag sa kahuna-huna kag balatyagon. Hatagan mo sang paghangop ang ilabatan-on nga mga panghuna-huna. Kabay, hindi sila magkataka mawadaan sang paghangop sa ila sa mga ginatudluan kag tuludluan. Hatagan kag bugayan mo sila sang tagipusoon nga makahibalo magbaton sang kadalagan kag malulo nga tagipusoon kung sila mapaslawan. Bugayan mo sila sang mainang tuson kag malawig nga pasensya kag paghangop kag dalan pa kadto sa kamatuoran hindi mahapos. Ipadumdum kag ipaathag mo sa ila nga hindi sila dapat magkahadlo kag mawad-an sang kusog kay ang nagligad nga kabuhi kag ang palaabuton hindi dapat kahadlukan. Tuduan tani sila kung paano magmalipayon samtang nagapanglakaton sila subong sang paglabot namon sa amon mga handog. Hatagan kag bugayan ang mga manunudlo nga nauna sa amon kay ang tanan nga nahimo kag ang ginpaambit nila sa aton napuslan man namon. Ipalapnag pagid ang inyo maayong buhat kag kasanag nga nagaputos kag nagaliko sa tanan nga mga manunudlo. Makatindog man sila suno sa ila hinambalan. Matun-an man nila magpalangga kag makigugma suno sa ila huna-huna kag dikta sa ila balatyagon. Mapasanyog nila kag mapathag subong man mapaambit suno sa hutik sang ila tagipusoon. Kabay pa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa Negros Occidental, masobra Shane ka pasyente sa Cadiz District Hospital ang temporaryo ginsaylo sa COVID facility bangod sa epekto sang linog sang tinalikdan nga Martes. Sunod sa PHO, nakitaan sa malitik ang mga haligi kag nagkalabok ka ang bintana sang 3rd, 4th kag 5th floors. Wala naman nakitaan sang damage ang iban pang ospital sa probinsya kaya paidalom sa inspeksyon. May mga cracks, especially atong mga broken windows. Ang patient that time, 113. Actually, tanan sa lingin panaog namon pag earthquake. May duha na ka-persons of interest ng Dueñas Police sa pagpatay sa maestro nga si Richard Espinosa sa Barangay Punong Grande, Dueñas, Iloilo, Martes sang hapon. Nagapati ang kapulisan nga posible kilala sang biktima ang duha ka mga persons of interest. Natumod na nila ang duha base sa panaysayon sang bata sang biktima kag sa CCTV footages nga nakuha sang kapulisan sa syudad sang Pasig kag Banwa sang Kalinog. Madumduman nga kaupod sang biktima ang duha niya kakabataan
nga nagaedad 17 kag siyam katuig sang gintiro ini. Sa mga CCTV video nga yara na sa kapulisan, nakita ang isa lang kalalaki nga naka-helmet kag nagasakay sa motorsiklo. Ini ang ginasuspetsahan nagtiro sa biktima gamit ang caliber 45 nga pusil. Nagapabilin nga personal nga mga hiligutanon sa biktima ang motibo nga ginatutukan sang kapulisan. May buhatin ko ang combination ng person and interest based sa mga na-prank motibo lang sa talaga na establish tayo na possible motive para nagkuhan ang person and interest. Mabuso pagsunod sa kawatan sa isa ka balay antes ng awat sang tricycle nahuli kam sa La Carlota City. Yaring balita nga itong gintutugan. Sa kuha sang CCTV, makita nga nagapanilag sa palibot ang lalaki nga naka-shorts kag nakaduag brown na t-shirt. Matiun-tion, nagsulod na ini sa balay. Wala na, nakuhaan sang CCTV ang ginhimo sini sa sulod. Kuha ini sa balay sang pamilya in Cabo sa La Carlota City. Sunod sa tagbalay, nakuha sa kawatan ang liabe, rason nga nataban sini ang tricycle. So, pagsulod niya, may nakuha siya nga bag pero pagkita ay siguro daw wala mayuunod ang bag. Nakita niya bukas ang pertahan sang balay, so nagdiretso siya. Gaduko-duko lang siya gyapon ara man that time ang lola ko no. Then nakita niya sigurong yabi nga ara sa lamisa. Kuha ya to kag amotong gindalaga niya na lang ang tricycle. Ginayon niya ginpost ini sa social media ang kuha sa CCTV. Diri na natumod niyang lalaki sa video. Suspect man sa pagpangawat sa Bacolod City. Kay may naghambal gid sa amon, may nagkontak sa akong taga barangay diri sa Bacolod mismo no. Nakita nga siya man to ang nagtrending about sa washing machine naging kawat last August. May mga nagpalabot man sa impormasyon sa pamilya nga gintanyag na sa balor nga 10,000 pesos sa Barangay Singkang Airport ang motorsiklo sang tricycle. Muna may gabaligya di sang motor. Ginatanyag ako no 10,000 ang motor pero wala man sa may makuha. Right now, we are processing the filing sang case na gid. Ginibisigan na sa kapulisan ang insidente. Nagapakig-angot ng Bacolod City Police sa Negros Occidental Police. No, bali ang aton ng mga intel personnel nagakuha sila sa mga detail ng aton mga suspect sa iban nga probinsya kag gina-integrate diri sa aton nga profile man. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Sa Iloilo, lalaki nga preso na sa bangod sa iligal na droga, liwat na dakpan. Saging kasangabay ba sa operation upod ang duha pa ka persona. Samtang sa Bacolod City naman, bao lalaki nakuha sa suspected Cebu kag Granada sa checkpoint sa kapulisan. Yaring balita. Balik presuhan ang high-value individual drug personality matapos liwat ini nga nadakpan sa drug bypass operation sa Barangay Pandan, Dingle, Iloilo. Ginkilalang subject kay alias Dondon. 43 anyos ang Barangay Malusgod, Pututan, Iloilo. Dakop man ang ginatudlo kahagug masini nga si alias RV, 41 anyos, tumandok sang San Enrique, Iloilo kag abyan nila nga si alias Fred, 52 anyos, residente sang Barangay Pandan. Nakuha ang 135 grams ang suspected Cebu nga nagabalor sang 918,000 pesos. Sa monitoring sa kapulisan nagikan sa Barangay Bacau, Mandurriao kag Pasig City ang supply sang subject. Gina-distribuer niya ini sa Pututan, Dingle, no, diri sa may area sang Dunya sa ini sa iya, siyempre ginahulog ko niya tagi sa kabulto. So duha ka bulto kag naga-repeat naman, kuha naman. Sa Bacolod City, naglabo sa 1.4 million pesos nga balor sa suspected Cebu ang na-recover kay alias Ton, 35 anyos. Sakay sa motorsiklo suspect nga naglabay sa Barangay 6 kung saan may checkpoint ang Bacolod City Mobile Force Company. Kita namin siya na wala siyang helmet and at the same time wala din siyang plate number. Nag-resist kasi siya ng nung pagkuha niya ng lisensya niya. Lumabas lahat ng bundles of cash and the suspected alleged sachets of shabu. Magluwas sa droga kag masobra 30,000 pesos in cash na recover sa U-Box sa motorsiklo ni Ton ang isa ka granada. Gilayon nga nagtawag sa Explosive and Ordnance Division agud masekyar ang lugar. Preso na si alias Ton sa Bacolod City Police Station 2 kag magapangatubang sang reklamo nga paglapas sang Section 11, Article 2 sang Republic Act 9165 kag Republic Act 9516. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas.
Mga kapuso, NBI 6 gin-inspeksyon ang pila ka flood control projects sa syudad sang Iloilo agod matumod ang status. District Engineer mahimo ipatawag kung may makaduluda sa proyekto. Si John Sala nakatutok. Nagpatigayon sa ocular inspection ng investigation team sa National Bureau of Investigation Region 6 sa Mansaya, Budburan Creek sa Lapus, Iloilo City. Nagupod man sa inspeksyon ng mga punong barangay sa Halandoni Estate, Lapus Norte, Lapus Sur, Mansaya, Don Esteban, Punong, Sinikway kag Alalasan. We were instructed to conduct our own investigation in relation sa flood control projects nga allegedly some are ghost projects while others are anomalous. Pinasa malobserbahan sang inspection team among mga utod-utod nga revetment wall kag may mga hilamon kag basura sa mga waterways nga natunaan sa pagbaha. Magapatigayon man sa inspeksyon ng NBI sa iban pa nga mga lugar sa Western Visayas. Posible man nga igapatawag ang mga district engineer kung may mga irregularidad sa mga proyekto. Yung subpoena power kami, no? So ang amo niya kung magsubpoena ko later, it's for clarificatory matters. So makadtuman na kami sa amo nga point. Nabato na sang NBI Bacolod ang pila ka mga dokumento halin sa District Engineer sang 2nd, 3rd kag 5th District Engineering Offices sa Negros Occidental. Ini ang mga una nga nakabaton sang subpoena angot sa investigasyon sa flood control project sang Department of Public Works and Highways sa probinsya. Matapos ma-review ang mga dokumento, magapatigayon ng NBI sang ocular inspection sa project sites. Nabato naman ang subpoena sang District Engineer sang Bacolod City, Talisay City kag Bago City. Require naman ng mga documents this week. By next week, another 3 naman na they need to appear sa amon kung mag-submit ng mga required na documents. Iga-sumiter ang resulta sa inspeksyon kag mga dokumento sa NBI Central Office. Upod kay Cirilo Duque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, madulaan sang supply sang kuryente ang pila ka bahin sang Haro kag La Paz sa Domingo, Oktubre 5. Iniagud hatagan sang ligwa ang maintenance activities sang National Grid Corporation of the Philippines. Magapatigayon man ang more powers ang clearing operations sa mga linya. Masobra 9 ka oras ang brownout sa porsyon sang La Paz Feeders 1 kag 3. Masobra 6 ka oras naman ang brownout sa pila ka porsyon sang La Paz Feeders 2, 3 kag 7. Samtang 3 ka oras nga wala sang kuryente sa iban pang bahin sang Haro kag Lapuz. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Wala na sang kabuhi ang 60 anyos nga babae sa nasapuan sa baybay sakop sa barangay Look, Calatrava. Suno sa kapulisan, isa ka manog pangisda ang nakasapo sa biktima nga si alias Fe nga nagalutaw sa baybay. Antes na sapuan, ginapahayag nagbisita pa ini sa iya utod. Ginalantaw nga posibleng nalumos ang biktima. Wala sang foul play nga ginasundan ng kapulisan. Nadagpa na sa kapulisan ang suspect nga nagbuno patay sa 34 anyos nga si alias John Paul sa barangay Singkang Airport. Suno sa kapulisan, si alias Parkunman ang suspect nga nagpinalupok sa runway sang Old Bacolod Airport sa barangay Tangob. Nahibaluan nga taga-barangay Mabini Pulupandan ang suspect. Madumduman nga love triangle ang ginasundan nga motibo sang kapulisan bangod ginapahayag may relasyon ang suspect kag ang live-in partner sang biktima. Patay ang 32 anyos nga lalaki matapos makabunggo ang ginamaneho sini nga salakyan sa puno sang kahoy sa crossing sang Botong Kabangbanan Road. Ang biktima ang ginkilala kay alias Toto, isa ka negosyante kag pumuluyo sang barangay Batuan Ilawod sa Banwa sang Uton. Base sa pagpangusisa sang Uton MPS, nagikan sa syudad sang Iloilo kag pauli na kuntani ang lalaki. Pag-abot sa mga lugar, nagliko ini patuo kag nagbunggo sa kahoy. Bangod sa impact, nagumpok ang salakyan kag nawasak ang windshield kag panguna nga bahin sini. Gindala pa sa ospital ang driver apang gindeklarar nga dead on arrival. Ginapahayag nga nakaigo sa matigang nga bagay ang liog sini. Plano sang pamilya suno sa kapulisan nga ipa-autopsy ang driver. Balantayin mga kapuso, naglandfall na kainasang aga sa Isabela ang Bagyo Paulo nga nagbaskog pa bilang isa ka typhoon. Sa 2 p.m. latest bulletin sa Pag-asa, uli nakita ang sentro sini sa Mayoyaw, Ifugao. Madamong lugar sa gihapon ang yara sa idalom sang wind signal sa Pag-asa. May signal number 4 kag iban signal number 3. Samtang iban nga lugar sa Luzon signal number 2 kag may yara man sang signal number 1.
Sunod sa pag-asa padayon ini nga tabukon ang Northern Luzon kag posible yara na sa West Philippine Sea subong hapon di gani sa gabi. Buwas Sabado posible yara ini sa Guwa sang Par. Base naman sa datos sa Metro Weather, may chance sa mga lapta-lapta nga ulan sa Western Visayas, lakip ang mga lugar nga naka-experience sa gihapon sa aftershocks. Mga puso, lauman ang mas exciting pa performances sang cute chikiting sa The Voice Kids. Sini nga Domingo, mas magainit ang agaway sa coaches. Sino ba lang ila pilion? Bantay ni natanan sa Sunday, October 5, 7 p.m. Samtang mas intense nga kolabanan ang lauman buwas sa Stars on the Floor. Ano ba lang pasabong nga performance ang tagsa ka dance star duos? Lantawon ina buwas, 7:15 sa GMA. Mga kapusong manunudlo, ginabatas ang mabudlay nga dalan agod makatudlo sa malayo nga bulutuan sa San Remigio Antique. Ang inspirasyon sini sa piyak sang pagpanghangkat hibeloon sa pagtutok ni Kim Salinas. Ginbululigan tulod sa ginabanta 6 ka mga kalalakihan ang motorsiklo nga ini agod makalampuas sa lutakon nga dalan. Makita man sa video ang mabudlay nga pagtabok sang pila ka motorista bangod sa mabasko nga daludo sang tubig sa sapa. Sa sulod sang 5 ka tuig, ini ang ginabatas sang 26 anyos si John Mar Serrata, tumandok sang barangay Aningalan, San Remigio Antique. Ginabanta 30 ka kilometro ang kalayoon sang Ilabalay pakadto sa Sumaray Integrated School. May mga tion kuno nga indi gid maagyan ang dalan, gani ginabilin niya ang motor kag maglakat. Almost 1 hour ang biyahe pakadto sa eskwelahan. Pakadtugid dire is puro rough road ang malagyan tapos may mga sapa kami nga maagyan pa sir. So tama ka budlay. Ka boarding house ako dire sir. Then nagapuli lang ako Friday afternoon. Pero worth it gid kuno ang kakapoy kagabudlay nga naagyan sini kung makita ang yuhom sang iya mga estudyante. Nagatudlo si Sir John Mar sang subject nga science kag Filipino sa junior kag senior high school. Kung makita mo ba lang mga students nga willing gid sila mag-learn, chat na sila kung sir may klase. Ako gusto ko makabulig sa mga students dire bala sir nga mag-improve man ila pangabuhi through education. Kalabanan sa iya mga estudyante, kabataan sa mga mangunguma. Gani ang pagtudlo, pamaagi ni Sir John Mar nga makabalos. Kay siya man, bata sang mangunguma. Apisar may mga oportunidad nga makasaylo sa mas lapit kag konbinyente nga bulutuan, ginpili sini nga magpabilin sa integrated school sa Barangay Sumaray. Inspiration ikaw sa mga estudyante sir nga mamotivate bala sila mangin pareho sa akon or mamotivate lang sila mangin successful sa pila ka adlaw. Ang istorya ni John Mar ang kasubong man sang istorya sa madamo nga manunudlo, mabudlay, apang sa gihapon nagapamatuod nga ang ila paghimaka sa pagtudlo, isa kahalang don kag dongganon nga sahi sang propesyon. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Sir John Mar, saludo gid kami sa imo. Kag sa kapareho namo ni Sir John Mar nga mga manunudlo, advance Happy Teachers Day sa aton nga tanan. Mga kapuso, 83 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso, diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man. Sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa inyong pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.